Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang talamak na pamamaga ng sikmura at acid reflux at mga simpleng ehersisyo para natural na magsara ang valve ng sikmura. Mga minamahal kong kababayan, ayon sa kamakailang estadistika na inilabas ng Philippine General Hospital (PGH), ang bilang ng mga Pilipinong dumaranas ng acid reflux o GERD ay tumaas ng higit sa 30% sa loob lamang ng nakalipas na 5 taon. Ang mas nakakabahala, sa grupo ng mga nasa edad 40 pataas, ang porsyento ng mga nakakaranas ng pangangati at pag-iinit ng dibdib, heartburn, pagdighay, at pangangasim ay dumoble kumpara noong nakaraang dekada. Naitala rin ng World Health Organization WHO na ang acid reflux ay isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon sa pagtunaw sa buong Asya. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang sakit na ito ay tahimik na magdudulot ng mga komplikasyon tulad ng pamamaga at pagsusugat ng lalamunan, esophagus, pagkitid ng lalamunan, at maaari ring tumaas ang panganib ng pangmatagalang pinsala sa mga cellula cells. Marami sa inyo ang malamang na pamilyar na sa mga pakiramdam na ito. Sa tuwing matatapos kumain ng kaunti, pakiramdam mo ay may umaakyat na init hanggang sa iyong leeg. May mga gabi namang nagigising ka sa madaling araw dahil may umaakyat na asim sa iyong bibig. May iba naman na pagyuko pa lang para pulutin ang isang bagay ay nakakaramdam na agad ng pagduduwal. Hindi po ito maliit na bagay lamang. Ito ay senyales na ang lower esophageal valve, ang balbula sa ibabang bahagi ng lalamunan, ay humihina na at hindi na nakasara ng mahigpit gaya ng dati. Ang nakakalungkot, halos lahat ng may acid reflux ay nag-iisip na masyado lang marami ang kanilang asido-acid, kaya't nakatuon lang sila sa pag-inom ng gamot para mapababa ito. Ngunit sa higit 70% ng mga kaso, ang tunay na dahilan ay nakasalalay sa maliit na balbula, valve, sa pagitan ng lalamunan at sikmura. Kung ang valve na ito ay hindi sumasara ng maayos, kahit kaunti lang ang asido, aakyat pa rin ito. Pinapagaan lang ng gamot ang mga sintomas ngunit hindi nito pinapalakas muli ang valve. At ito ang mismong dahilan kung bakit napakarami sa ating mga kababayan ang umiinom na ng gamot sa loob ng halos 1 taon ngunit hindi pa rin gumagaling. Ngayong araw, bilang isang doktor na may 35 taong karanasan, nais kong ibahagi sa inyo ang isang naiibang pamamaraan. Sa halip na kontrolin lamang ang asido, aalamin natin ang pinag-ugatan ng sakit at pag-aaralan ang isang simpleng ehersisyo, ngunit napaka-epektibo para matulungan ang valve ng sikmura na sumara ng mas maayos. May mga pasyente ako na sa loob lamang ng 2 linggo ay nakita na ang malaking pagbabago, nabawasan ang pangangasim at mas mahimbing na ang kanilang tulog sa gabi. Ang mahalaga, ang ehersisyong ito ay ganap na natural at kahit sino ay kayang gawin ito sa bahay. Ngunit huwag niyo munang lagpasan ang mga susunod na bahagi. Dahil kung hindi natin naiintindihan ang tamang mekanismo ng sakit, mahihirapan tayong gawin ng tama ang ehersisyo at mahihirapan tayong makamit ang pangmatagalang resulta. Ipapaliwanag ko ng isa-isa kung bakit nangyayari ang acid reflux, kung bakit pabalik-balik ang sakit kahit kumpleto sa inom ng gamot, at magbibigay ako ng detalyadong gabay sa ehersisyo na tutulong para natural na magsara ang valve ng sikmura. Pagkatapos ng bahaging ito, maiintindihan ninyo kung bakit madalas mangyari ang acid reflux at pangangasim, at kung bakit kahit ang maliit na pagbabago sa paraan ng paghinga ay makakatulong sa katawan na pagalingin ang sarili. Patuloy po kayong manood para hindi ninyo palagpasin ang pinakamahalagang bahagi. Bahagi 1, ang mekanismo ng acid reflux at pangangasim sa katawan. Para mapababa ang acid reflux ng pangmatagalan, kailangan nating maunawaan ng mabuti kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan tuwing may nararamdamang pag-iinit na gumagapang mula sa tiyan paakyat sa leeg. Iniisip ng marami na ang reflux ay dahil sa sobrang asido. Ngunit ang totoo, sa maraming pagkakataon, ang level ng asido ay nasa normal na antas lamang. Ang problema ay nasa lower esophageal sphincter o valve ng lalamunan. Ito ay isang istruktura na ilang milimetro lamang ang nipis ngunit may napakahalagang papel sa pagpapanatili ng asido sa loob ng sikmura. Ang valve na ito ay nakapwesto sa pagitan ng lalamunan at sikmura. Kapag lumulunok ka ng pagkain, bumubukas ang valve para makababa ang pagkain, pagkatapos ay agad itong sumasara para hindi umakyat ang asido. Ngunit sa paglipas ng panahon at pagtanda, ang kalamnan na ito ay madaling humina. Ipinapakita sa mga pag-aaral ng University of the Philippines, UP Manila, na ang puwersa ng pagsara ng valve ay natural na bumababa paglampas ng edad 45. Ibig sabihin, kapag napadami ng kaunti ang kain mo
o kaya ay yumuko o humiga ka agad pagkatapos kumain, ang asido at hangin sa sikmura ay madaling maitutulak pabalik sa lalamunan. Hindi lang edad ang dahilan, maraming ibang salik ang lalong nagpapahina sa valve. Marami sa atin ang palaging nakakaranas ng matinding stress. Kapag na-stress tayo, tumataas ang cortisol sa katawan na nagpapababa ng tensyon sa kalamnan ng valve. Ang mga taong overweight o sobra sa timbang ay nakakaranas din nito dahil ang presyon sa loob ng tiyan ay tumataas, kaya mas nahihirapan magtrabaho ang valve. Isa pang karaniwang dahilan ay ang matagalang pag-inom ng mga painkillers o gamot panlaban sa pamamaga NSAIDs. Maraming pag-aaral ang nagpatunay na ang grupong ito ng mga gamot ay nagpapataas ng panganib ng pamamaga sa mukosa, lining, ng sikmura, at ginagawa itong mas sensitibo sa asido. Ang nakakapahamak sa acid reflux ay hindi lamang pangangati at pag-iinit ang dulot nito. Maaari nitong sirain ang lining ng lalamunan. Kung mapabayaan, ang lining na ito ay maaaring mamaga, magkasugat at magkaroon ng peklat. Ang mga taong may talamak na acid reflux na hindi nagagamot ng tama ay maaaring makaranas ng pagkitid ng lalamunan na nagdudulot ng hirap sa paglunok at hirap sa pagkain. Ito ang palaging babala ng mga eksperto sa gastroenterology. Kapag naintindihan mo ang mekanismong ito, makikita mo na ang pag-inom lang ng gamot na pampababa ng asido ay hindi solusyon sa ugat ng problema. Para mabawasan ang reflux, kailangan nating gawing mas mahigpit ang pagsara ng valve. At para magawa ito, kailangan ninyong maunawaan ang isang katotohanan na hindi pa alam ng maraming pasyente. Ang katotohanang iyan ay nasa susunod na bahagi. Sa bahagi 2, susuriin ko kung bakit maraming pasyente ang umiinom ng gamot ng buong taon, ngunit panandalian lang ang ginhawa at bumabalik din ang sakit. Kung hindi ninyo ito maiintindihan, ang mga ehersisyo sa mga susunod na bahagi ay hindi magiging kasing epektibo ng inaasahan. Bahagi 2, bakit panandalian lang ang ginhawa sa gamot at bumabalik pa rin ang sakit? Mga minamahal kong kababayan, maraming pasyente ng acid reflux ang nag-aalala na sobra ang asido sa kanilang katawan. Ngunit sa katunayan, ayon sa pag-aaral ng Philippine Society of Gastroenterology, higit sa kalahati ng mga pasyente na may acid reflux ay may ganap na normal na antas ng asido. Ang nagpapahirap sa kanila ay ang pag-akyat ng asido sa maling lugar, hindi ang dami nito. Kaya naman, kapag gumamit ka ng gamot na pampababa ng asido, maaaring mabilis na mawala ang sintomas, ngunit hindi na sosolusyunan ang ugat ng problema. May 3 grupo ng gamot na karaniwang nirereseta ng doktor. Ang unang grupo ay ang mga antacids na nag-neutralize ng asido. Mabilis ang epekto ng grupong ito, ngunit maikli lang ang itinatagal. Ang pangalawa ay ang mga H2 blockers na tumutulong mabawasan ang paggawa ng asido. Ang pangatlo ay ang proton pump inhibitors, PPEs, ang pinakamalakas na uri. Gayunpaman, ipinapakita sa mga pag-aaral na ang matagalang paggamit ng PPI ay maaaring magpababa ng pag-absorb ng katawan sa vitamin B12, calcium, at magnesium na maaaring magpataas ng panganib ng osteoporosis, pagrupok ng buto sa mga nakatatanda. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, kahit gaano pa kagaling ang gamot sa pagpababa ng asido, hindi nito kayang pahigpitin ang pagsara ng valve sa lalamunan. Kapag humina na ang kalamnang ito, kahit kaunti lang ang asido, ay aakyat pa rin ito. Ito ang mismong dahilan kung bakit napakaraming nagbabahagi na tuwing ititigil nila ang gamot, bumabalik agad ang sintomas. May mga umiinom ng gamot ng 3 buwan at gumagaling, pero paghinto ng 1 linggo, bumabalik na naman ang pangangasim. Hindi ibig sabihin nito na lumala ang sakit. Ipinapakita lang nito na hindi pa rin nabibigyan ng tamang suporta ang katawan para lumakas ang valve. Naglabas na ng babala ang World Health Organization na ang acid reflux ay isang sakit na nangangailangan ng pagbabago sa lifestyle o pamumuhay at pag-aayos ng pisyolohikal na mekanismo ng katawan bago isipin ang matagalang pag-inom ng gamot. Napakahalaga ng gamot kapag malala ang mga sintomas, ngunit para hindi pa balik-balik ang sakit, kailangan ninyong tutukan ang pinakaugat nito. At ang ugat ay ang paghina ng lower esophageal sphincter at ang pagbabago ng presyon sa loob ng tiyan. Sa mga susunod na bahagi, lalo na sa bahagi 3, ituturo ko ang isang natural na ehersisyo na nakabatay sa diaphragmatic breathing o paghinga gamit ang diaphragm. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ang ehersisyong ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng puwersa ng valve ng lalamunan na siyang nagpapabawas sa reflux nang hindi nakadepende sa gamot pangmatagalan.
Kailangan ninyong tutukan ang bahaging ito dahil ito ang magiging pundasyon para sa tuloy-tuloy na paggaling. Ngayon ay papasok na tayo sa bahagi 3. Ito ang pinakamahalagang bahagi kung saan idedetalye ko ang ehersisyo para natural na magsara ang valve ng sikmura. Bahagi 3. Natural na ehersisyo para magsara ang valve ng sikmura. Ngayong naintindihan na ninyo ang mekanismo ng acid reflux at kung bakit panandalian lang ang bisa ng gamot, ibabahagi ko na ang pinakamahalagang bahagi. Ito ay isang ehersisyong ginagamit ng maraming gastroenterologist, partikular na ng grupo ng mga mananaliksik mula sa St. Luke's Medical Center dito sa Pilipinas bilang rehabilitation para sa mga may acid reflux. Ang ehersisyong ito ay nakabatay sa teknik ng paghinga gamit ang diaphragmatic breathing, isang pamamaraan na nagpapataas ng presyon sa bahagi ng lower esophageal valve at tumutulong na magsara ito ng maayos. Ang diaphragm ay isang malaking kalamnan na matatagpuan sa ilalim ng baga at sa ibabaw mismo ng sikmura. Kapag humihinga ka gamit ang dibdib, hindi masyadong gumagalaw ang diaphragm at kulang sa suporta ang iyong tiyan. Ngunit kapag huminga ka gamit ang diaphragm, natural na naaayos ang presyon sa loob ng tiyan na nagiging dahilan para gumana ng tama ang valve ng sikmura. Isang pag-aaral na inilathala sa isang pandaigdigang journal ng gastroenterology ang nagpakita na ang mga taong regular na nag-eehersisyo ng paghinga gamit ang diaphragm sa loob ng 6 na linggo ay nagkaroon ng malaking pagbaba sa acid reflux kumpara sa mga hindi nag-ehersisyo. Ituturo ko ito sa pinakamagaan na paraan para kahit ang mga nakakatanda ay madaling magawa ito araw-araw. Una, umupo ng komportable sa isang silya, panatilihing tuwid ang likod. Ipatong ang isang kamay sa iyong dibdib at ang isa naman sa iyong tiyan, dahan-dahang huminga papasok gamit ang ilong. Kapag tama ang iyong paghinga, dahan-dahang lolobo ang iyong tiyan habang ang dibdib ay hindi gumagalaw. Ang paglobo ng tiyan ay nagpapahiwatig na gumagana ang diaphragm. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas ang hangin sa pamamagitan ng iyong bibig. Habang humihinga palabas, unti-unting liliit o papasok ang iyong tiyan. Ang bawat paglanghap at pagbuga ng hangin ay dapat mabagal at kontrolado. Ang bawat sesyon ay tatagal ng mga 10 minuto. Sa loob ng 10 minutong iyon, panatilihin ang pantay na ritmo ng paghinga, huwag pilitin ang sarili, at huwag pigilin ang hininga ng matagal. Maraming pasyente ang nagbabahagi na pagkatapos lamang ng 1 linggo ng tuloy-tuloy na paggawa nito, naramdaman nila na wala nang mainit na hanging umaakyat, gumaan ang kanilang tiyan, at mas mahimbing na ang kanilang tulog. Ipinapaliwanag ng mga siyentipiko na ang paghinga gamit ang diaphragm ay nagbabawas ng biglaang presyon sa loob ng tiyan at kasabay nito, pinapataas ang puwersa ng valve ng lalamunan. Kapag mas malakas ang kalamnan, mas mahigpit na sasara ang valve at wala nang pagkakataong umakyat ang asido sa maling lugar. Upang mas maging epektibo ang ehersisyo, pinakamaganda itong gawin 2 oras pagkatapos kumain o kaya ay sa umaga habang magaan pa ang tiyan. Para sa mga baguhan, maaari kayong magsimula sa throw hanggang 10 minuto at unti-unting habaan ang oras. Ang pinakamahalaga ay gawin ito ng regular. Ang pagiging pare-pareho araw-araw, ang susi upang muling gumana, nang tama ang iyong diaphragm at valve ng sikmura. Gayunpaman, hindi sapat ang paghinga lamang para makontrol ang reflux ng pangmatagalan. Kahit lumakas ang valve, kung mali ang iyong kinakain, madali pa ring aakyat ang asido. Ang pagkain ay maaaring maging kaibigan o kaaway ng mga may acid reflux. Kaya ano-anong pagkain ang makakatulong na mabawasan ang kondisyong ito at magpapalakas sa valve ng sikmura. Kailangan ninyong panoorin ang susunod na bahagi dahil ang kombinasyon ng ehersisyo at tamang pagkain ang magbibigay ng pangmatagalang bisa. Pagkatapos nito ay dadako tayo sa bahagi 4 kung saan susuriin natin ang pinakamagandang grupo ng pagkain na ayon sa siyensya ay para sa mga may acid reflux at magbibigay ako ng mga payo kung paano ito kainin ng tama. Huwag kalimutang manood hanggang dulo. Bahagi 4. Mga pagkain na nagpapalakas ng valve ng sikmura ayon sa siyensya. Ngayong alam na ninyo ang ehersisyo para sumara ang valve, pag-uusapan naman natin ang pagkain. Akala ng maraming pasyente, sapat na ang iwasan ang maaanghang at maiinit na pagkain. Ngunit ayon sa mga eksperto mula sa Food and Nutrition Research Institute, FNRE, ng Pilipinas, may mga partikular na pagkain na hindi lamang ligtas, kundi nakakatulong ding magpababa ng asido, magpabawas ng pamamaga, at tumutulong sa mas mahigpit na pagsara ng valve.
Kung tama ang pipiliin mong pagkain at kakainin mo sa tamang oras, dodoble ang epekto nito. Ang unang pagkain ay luya o salabat. Matagal nang kilala ang luya sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga at bawasan ang paghilab ng tiyan. Ang sangkap ng luya ay nakakapagpakalma ng sikmura at nakakabawas sa reflux na dulot ng iritasyon. Napatunayan ng maraming pag-aaral na ang pag-inom ng manipis o hindi masyadong matapang na salabat 2 oras matapos kumain ay nakakabawas sa pakiramdam ng pagka-bloated at pagdighay. Ngunit paalala po, huwag ninyong gagawing masyadong matapang ang salabat dahil baka lalo lang mairita ang tiyan. Ang pangalawa ay ang hinog na saging. Ang saging ay may kakayahang in-neutralize ng bahagya ang asido at lumilikha ito ng natural na balot na nagpoprotekta sa lining ng lalamunan. Sa isang pag-aaral ng Makati Medical Center, ang saging ay inirerekomenda bilang napakagandang pagkain para sa mga may mild hanggang moderate na acid reflux. Ang hinog na saging ay nagbibigay ng potassium at nakakatulong maging regular ang pagdumi. Sumunod ay ang oatmeal. Ang grupong ito ay mayaman sa soluble fiber na tutunaw na hibla na humihigop ng sobrang asido sa sikmura. Ang almusal na may isang mangkok ng lugaw na oatmeal ay malaking tulong para mabawasan ang pangangasim sa buong araw. Maraming Pilipino ang sanay na lumiban ng almusal. Nagiging dahilan ito para mas dumami ang asido at mag-trigger ng reflux. Kaya ang magaan ngunit masustansyang almusal tulad ng oatmeal ay magpapakalma sa sikmura. Ang hindi dapat mawala ay ang luyang dilaw o turmeric. Ang aktibong sangkap na curcumin sa luyang dilaw ay mabisang panlaban sa pamamaga at nakakapagpagaling ng lining ng sikmura. Ipinakita sa mga lokal na pag-aaral sa Pilipinas na ang luyang dilaw ay nagpapabawas ng mga sintomas sa mga pasyenteng may talamak na pamamaga ng sikmura, gastritis, at dahil ang reflux ay may kinalaman sa pamamaga ng lining, malaki ang naitutulong nito. Maaari kayong magtimpla ng maligamgam na tubig na may turmeric o ihalo ito sa inyong pang-araw-araw na lutuin. Panghuli ay ang pipino. Ang pipino ay nagpapalamig sa katawan, nakakabalanse ng pH level, at nakakapagpakalma ng pakiramdam ng init at hapdi. Ngunit dapat nyo itong kainin ng tama. Huwag kakain ng pipino kapag sobrang gutom dahil maaari itong magdulot ng malamig na pakiramdam o pananakit sa tiyan. Ngayong alam nyo na ang mga pagkaing ito, nasa kalahati na kayo ng tagumpay sa pagkontrol sa acid reflux. Ngunit hindi sapat na alam lang ang mga ito. Mas mahalaga na malaman kung paano ito isasama sa bawat meal o kainan nang hindi nabibigla ang sikmura at nang makatulong itong magsara ang valve. Sa bahagi 5, magbibigay ako ng 7 araw na magaan na meal plan. Ang menu na ito ay ginagamit ng maraming dietitian o eksperto sa nutrisyon para sa mga pasyente ng acid reflux at nakitaan ng magagandang resulta. Bahagi 5, mungkahing 7 araw na meal plan para mabawasan ang reflux. Mga kababayan, matapos malaman ang mga pagkaing pampakalma ng sikmura at nakakatulong sa valve, ang susunod na tanong ng marami ay, paano ba kakain araw-araw para gumaan ang tiyan, mabawasan ang asido, at may sapat pa ring nutrisyon, lalo na para sa mga nakatatanda? Ang tamang meal plan ay makakabawas sa higit kalahati ng dalas ng iyong acid reflux sa loob lamang ng ilang araw dahil hindi na patuloy na naiirita ang sikmura. Ang 7 araw na menu na ito ay nakabase sa mga prinsipyo ng Philippine Society of Gastroenterology. Binibigyang prioridad nito ang mga pagkaing kaunti ang mantika, mayaman sa soluble fiber, at madaling matunaw sa tiyan. Ngunit bago tayo pumunta sa bawat araw, tandaan ang isang mahalagang panuntunan. Ang mga may acid reflux ay dapat kumain lamang ng tama o sapat, hindi sobrang busog, at hati-hatiin ito sa 3 hanggang 4 na maliliit na kainan, small, frequent meals. Kapag hindi nababatak ang sikmura, bababa ang presyon sa tiyan at masasara ang valve. Ngayon, himayin natin ang bawat araw. Araw 1. Simulan sa pinakamadaling tunawin para mapakalma ang sikmura. Sa umaga, kumain ng 1 mangkok ng malabnaw na lugaw na oatmeal. Kung gusto, lagyan ng kaunting pulot, honey, pero huwag sobrang tamis. Hihigupin ng oatmeal ang sobrang asido at papakalmahin ang tiyan mo sa buong umaga. Sa tanghalian, maaaring kumain ng sabaw ng kalabasa na may kaunting lean meat laman ng baboy, manok at malambot na kanin. Ang kalabasa ay may antioxidants at napakaganda sa digestive lining. Sa gabi, pumili ng magaan tulad ng nilagang kamote at kaunting nilagang gulay. Ang kamote ay mayaman sa soluble fiber na nagpapadali sa pagdumi. Araw 2. Sa umaga, kumain ng hinog na saging at uminom ng maligamgam na tubig.
Ang saging ay nagne-neutralize ng asido at may potassium na nagre-relax sa kalamnan ng tiyan. Sa tanghalian, kumain ng pinasingaw na isda, steamed fish, na may luya at nilagang pechay. Ang steamed fish ang pinakamadaling matunaw na protein, at ang luya ay papatayin ang pamamaga. Sa gabi, kumain ng plain na lugaw na may manipis na hiwa ng luya para pampainit ng sikmura. Araw 3. Sa umaga, kumain ng whole wheat bread, hal, wheat tasty, at uminom ng malabnaw na salabat na may turmeric. Ang whole wheat bread ay maraming fiber at hindi nakakablot. Ang turmeric ay nagpapagaling ng lining ng lalamunan. Sa tanghalian, pinakulo ang manok na may sabaw ng upo. Sa gabi, maaring kumain ng bihon o sotanghon na may gulay at lean meat, iwasan ang sili o maraming mantika. Araw 4. Sa umaga, nilagang patatas at malabnaw na salabat. Ang patatas ay may alkaline effect kaya pinapakalma nito ang asido. Sa tanghalian, pan-seared na salmon o bangus, kunting mantika lang, at steam na gulay. Ang isda ay may omega-3 na mabuti sa puso at pampabawas ng pamamaga sa tiyan. Sa gabi, lugaw na oatmeal o brown rice. Araw 5. Sa umaga, hinog na papaya. Ang papaya ay may papain enzyme na tumutulong sa digestion at pumipigil sa iritasyon ng tiyan. Sa tanghalian, lean meat, hindi maalat at sabaw ng malunggay. Sa gabi, whole wheat bread at maligamgam na tubig na may honey. Araw 6. Sa umaga, banana smoothie na nilagyan ng plant-based milk na walang asukal hal, unsweetened soy, almond milk. Sa tanghalian, paksiw na isda huwag maanghang at nilagang gulay. Sa gabi, malambot na kanin at sabaw ng kundol. Araw 7. Sa umaga, maligamgam na tubig na may turmeric at kaunting oatmeal. Sa tanghalian, tinolang manok walang sili, may konting dahon ng sili o malunggay at gulay. Sa gabi, lugaw na may laman ng manok. Sa loob ng 7 araw na ito, kailangan ding tama ang pag-inom ng tubig. Uminom ng paunti-unti sa buong maghapon, huwag uminom ng marami bago o pagkatapos agad kumain dahil tataas ang presyon sa sikmura. Tandaan na magkakaiba ang katawan natin. Kung kayo po ay may diabetes, high blood o gout, magbibigay ako ng partikular na gabay sa mga susunod na bahagi ng video. Ngunit bago iyan, kailangan nating malaman ang isa pang malaking salik na nakakaapekto sa valve ng sikmura, ang iyong lifestyle o pamumuhay. Bahagi 6. Mga nakasanayang pamumuhay para mas magsara ang valve ng sikmura. Mga kababayan, ang tamang dieta ay kalahati lang ng proseso. Ang kalahati ay nakadepende sa iyong pangaraw-araw na gawi. Dahil isang maling gawi lamang ang pwedeng magbukas sa valve sa maling oras at magpabalik ng asido. Ang unang dapat baguhin ay ang posisyon ng pagtulog. Ayon sa Philippine College of Physicians, ang paghiga agad pagkatapos kumain ay magpapalala sa reflux. Kapag nakahiga, madaling umakyat ang asido dahil walang suporta ang gravity. Inirerekomenda na itaas ang unan o ang ulunan ng kama ng 10 hanggang 15 cm o kaya ay matulog ng nakaharap sa kaliwa, left side. Ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay mas naglalagay sa sikmura sa mababang posisyon kaysa sa lalamunan, kaya mas nakakasara ng mahigpit ang valve. Pangalawa, posisyon habang kumakain. Umupo ng tuwid habang kumakain upang magkaroon ng espasyo ang sikmura para magtrabaho. Ang iba sa inyo ay nakayuko o nagse-cellphone habang kumakain. Pinapataas nito ang presyon sa tiyan at binibigyan ng bigat ang valve. Pagkatapos kumain, huwag humiga agad. Sa halip, umupo, mag-relax o maglakad ng dahan-dahan sa loob ng 10,015 minuto. Ang paglalakad ay nagpapabilis ng pagtunaw at nagpapabawas ng hangin sa tiyan. Isa pang gawi ay ang oras ng pagtulog. Huwag na huwag kakain ng hapunan na masyadong malapit sa oras ng tulog. Ang pinakamagandang agwat ay hindi bababa sa tong oras. Kapag maagang natulog matapos kumain, hindi pa natutunaw ng buo ang pagkain, kaya aakyat ang asido kapag humiga. Ang stress ay isang mahalagang salik. Baka hindi nyo inaasahan, ngunit ang matinding pag-aalala ay nagpapahina sa valve ng lalamunan. Kapag stress, naninigas ang diaphragm, mababaw ang paghinga, at tumataas ang presyon sa tiyan. Ito ang dahilan kung bakit lumalala ang acid reflux kapag walang tulog o namomroblema sa pamilya. Ipinapayo ng mga eksperto na maglaan ng 10 minuto araw-araw para huminga ng malalim o makinig ng nakaka-relax na musika. Ang timbang ay isa pa. Ang pagiging sobrang bigat, overweight, ay nagbibigay ng presyon sa tiyan at sa valve. Kahit mabawasan lang ng 3,005% ang iyong timbang, malaki na ang ibubuti ng iyong reflux. At ang isang simpleng mali na ginagawa ng marami,
ay ang pag-inom ng napakaraming tubig habang kumakain. Mapupuno agad ang tiyan at tataas ang asido pataas. Ngayong alam nyo na ang mga ito, mas magiging magaan ang pagkontrol sa inyong acid reflux. Sa bahagi 7, magbabahagi ako ng dagdag na ehersisyo para sa diaphragm at sikmura. Bahagi 7, mga karagdagang ehersisyo para lumakas ang diaphragm at panunaw. Matapos nating pag-aralan ang paghinga gamit ang diaphragm, pag-uusapan natin ang mga simpleng galaw na sumusuporta sa paggaling. Ang layunin nito ay gawing mas matibay ang diaphragm, pataasin ang flexibility ng tiyan, at pabutihin ang sirkulasyon ng hangin sa sistema ng panunaw. Ayon sa mga eksperto mula sa Asian Hospital and Medical Center, ang mga pasyenteng gumagawa ng magaan na ehersisyong may kinalaman sa diaphragm ay may malaking pagbaba sa sintomas ng reflux. Ang unang ehersisyo ay ang malalim na paghinga na payo ng mga eksperto sa Asia. Umupo ng tuwid, ipatong ang dalawang kamay sa ibabang bahagi ng tiyan at huminga sa ilong ng dahan-dahan, siguraduhing lolobo ang tiyan. Ang layunin ay hindi ang makahigop ng napakaraming hangin, kundi maramdaman ang paggalaw ng diaphragm. Pagkatapos, ibuga sa bibig at hayaang lumiit ang tiyan. Gawin ito ng 10 beses upang ma-relax ang diaphragm. Pangalawa, pag-uunat ng likod, back stretch. Parang walang kinalaman sa tiyan, pero ang kalamnan ng likod at diaphragm ay magkakonekta. Kapag matigas ang likod, limitado ang galaw ng diaphragm. Tumayo ng tuwid, itaas ang dalawang kamay, at dahan-dahang iyuko bend ang katawan sa kaliwa. Panatilihin ng 5 segundo, saka gawin sa kanan. Binubuksan nito ang dibdib at binabawasan ang presyon sa tiyan. Isang napakagandang ehersisyo rin ang paglalakad matapos kumain. Sapat na ang 10 hanggang 15 minutong mabagal na paglalakad para mabawasan ang hangin sa tiyan at mapabuti ang panunaw. Huwag maglalakad ng mabilis o magbubuhat ng mabigat dahil mabibigla ang sikmura. Iwasan ang mga yoga pose na nakayuko ng malalim o kaya ay nakataas ang paa kaysa sa ulo. Nagbibigay ito ng malaking presyon sa tiyan kaya't aakyat ang asido. Ang benepisyo ng mga ehersisyong ito ay pinapalakas nito hindi lang ang valve, kundi ang buong sikmura mo para manatili ang asido sa tamang pwesto. Bahagi 8. 5 senyales na malala na ang sakit at kailangang magpakonsulta agad. Mga kababayan, ang acid reflux sa pangkalahatan ay hindi nakakamatay at madaling kontrolin gamit ang tamang lifestyle, pagkain at ehersisyo. Ngunit may maliit na porsyento ng mga pasyente na maaaring lumala kung hindi maaagapan. Sa bahaging ito, tutulungan ko kayong kilalanin ang 5 babala. Kapag naramdaman ninyo ang kahit isa rito, kailangan ninyong pumunta agad sa ospital o klinika. 1. Pagbagsak ng timbang ng walang dahilan. Ito ay senyales ng mas mabigat na problema tulad ng matinding pagsusugat sa lalamunan. Kapag matagal nang apektado ang lining ng lalamunan, nahihirapang lumunok ang pasyente kaya kumakaunti ang nakakain at mabilis pumayat. R. Pakiramdam na may nakabara sa lalamunan o hirap lumunok. Kapag nagkaroon ng peklat ang lalamunan dahil sa palaging umaakyat na asido, pakikitid ito. Maraming naglalarawan nito na parang may bikig sa lalamunan. Kung hindi magagamot, lalo itong kikitid. 3. Pananakit ng dibdib na umaabot sa likod. Madalas itong mapagkamalan na atake sa puso dahil ang asido ay pwedeng mag-irita sa mga nerves ng lalamunan. Dahil pareho ito ng sintomas ng sakit sa puso, huwag i-diagnose ang sarili, magpunta agad sa doktor. 4. Pagsusuka ng dugo o maitim na dumi. Senyales ito ng pagdurugo sa loob ng tiyan o lalamunan gastrointestinal bleeding. Kapag nasira ang lining, maaaring pumutok ang mga ugat. Huwag itong ipagpaliban dahil maaari itong magdulot ng matinding pagkaubos ng dugo at pagbagsak ng blood pressure. Number 5. Hindi nawawalang reflux kahit nagbago na ng diet at lifestyle. Kung ginawa nyo na ang lahat ng payo ko rito, ngunit pagkalipas ng 6 hanggang 6 linggo ay hindi pa rin gumagaling, baka may iba pang problema tulad ng bacteria H. pylori o motility disorder. Kakailanganin ninyong sumailalim sa endoscopy. Kung normal lang na reflux ang nararamdaman, huwag masyadong mag-alala. Karamihan ay nakukuha sa tamang ehersisyo at pagkain na tinalakay natin. Bahagi 9. Pagbubuod at kakayahan ng katawan na magpagaling. Mga minamahal kong kababayan at pasyente, sama-sama nating tinahak ang mahabang paglalakbay para mas maunawaan ang acid reflux at kung paano maibabalik ang ginhawa ng ating katawan. Ang bawat bahagi ng video na ito ay konektado na parang mga kawing ng kadena. Kung kulang ang isa, hindi magiging buo ang paggaling.
Naintindihan ninyo na hindi laging dahil sa sobrang asido ang reflux, kundi dahil sa huminang valve na nagsisilbing pinto ng ating sikmura. Kapag humina ang pintong ito, kahit kaunti ang asido, aakyat pa rin ito at magdudulot ng hapdi. Nalaman ninyo rin na ang gamot ay nagpapababa ng asido, ngunit hindi nagpapasara ng pinto. Kailangang palakasin ang lower esophageal sphincter at ibaba ang presyon sa tiyan. Natutunan nyo ang diaphragmatic breathing, ang pagkain ng luya, hinog na saging, oatmeal at luyang dilaw. Nalaman ninyo ang biting araw na meal plan na magaan sa tiyan at kung gaano kahalaga ang hindi paghiga agad, ang pag-iwas sa stress at pag-obserba sa mga delikadong senyales. Ngayong nasa huling bahagi na tayo, ang pinakamahalagang nais kong iwan sa inyo ay ang tiwala. Ang ating katawan ay may kamangha-manghang kakayahang ayusin at pagalingin ang sarili kung bibigyan lamang natin ito ng tamang suporta. Kung regular ninyong gagawin ang ehersisyo ng paghinga, pipiliin ang tamang pagkain, at iiwasan ang mga maling gawi, unti-unting lalakas ang inyong valve at mawawala ang asim at hapdi sa inyong dibdib. Bilang isang doktor na may 25 taong karanasan, alam kong marami na sa inyo ang ilang taon nang nagtitiis at pagod na sa pag-inom ng gamot. Ngunit napatunayan sa ating tinalakay ngayon na kapag tama ang direksyon natin sa paggamot ng ugat ng sakit, siguradong may magandang resultang naghihintay. Kung gusto ninyong magbahagi ako ng espesyal na menu para sa mga may diabetes, high blood o gout, o kung gusto nyo ng mas detalyadong gabay sa paghinga, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ihanda ko ang mga ito para sa mga susunod na video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng artikulong videong ito. Hangad ko na mapanatili ninyong malusog ang inyong sikmura, masarap ang inyong kain, mahimbing ang inyong tulog, at magkaroon kayo ng mapayapa at magaan na buhay araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita.